Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Pisces. Anak, wag makulit. This reading is for you. Tingnan natin ay yung June 1 to June 15, 2025. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome pa rin kayo sa kayong nasa bahay ni Ate Aimee. Salamat kayo sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto mo talaga, ng energy mo lang talaga, ang gusto mong makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyari, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Marami pa yung energy sa mundo ito. This is an energy reading. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo ang sarili mo. Kayo pa rin ang makapagpapabago ng buhay nyo o ng inyong destiny. I'm only the guide. No? Okay, with the June 2025, meron tayong 15 portal. Sabihin ko lang muna yung 1 to 15 kasi 1 to 50 lang naman yung basa natin. 15 portal, kaya it's more on a little bit of chaotic sa ating lahat, sa inyong lahat, no? A little bit of chaotic, may mga getting something magiging super active, super action, o may mga actionan ka, yan, may mga something magti-taking a risk ka. Yan, mga ganong sitwasyon, no? And syempre, with the 4th of June is the Venus in Aries, sextile Jupiter in Gemini. This is a lucky break. No, 4 and 5 kasi is a fortune favor. Ibig sabihin is there's a chance of yung mga manifestation mo and yung mga desire mo. Sa nakita ko dito is ito yung papabor sa atin o papabor sa inyo si universe. Kaya the 4th and the 5th is kung may mga bagay na gusto mong gawin, gawin mo na. No, lucky break to especially in wealth, love, creativity. If you manifest talaga yung love, relationship, or maging active ka, no? This 4th of June, kumaga mag-go out to date ka, message mo yung mga tao na gusto mo, sabihin mo yung feelings mo. Miss kita, gusto kita, ganyan. No, kung ano yung gusto mo sabihin, kasi at the end is may magandang resulta or magandang outcome dito. Yun. Kumbaga, andun din yung, ganun din sa creativity, syempre, or sa idea mo. Kailangan mo mag-taking a risk. It will bring a lot of reward sa'yo in this portal. No, kasi maganda talaga yung portal na to. And we have the 5th is the Mercury in Gemini, sextile Mars in Leo is ito yung mga sitwasyon, may mga maiisip mo yung mga bagay na gusto mong mangyari into your life. Gusto mo ng adventure o kaya maiisip mo na gusto mo makita yung friend mo, i-invite yung family mo, ganyan. May isip mo, o papasok sa isipan mo yung mga tao na hindi mo nakikita, hindi mo nakakausap, maaring kamustahin mo sila, o kaya magkaroon ng pag-aayaan sa iba, no? O nandito yung mga gusto mong maisip mo na gusto mo pala mag-travel, gusto mo mag-rest, gusto mo mag-holiday, mga ganun situation, yung parang you want to go in a different places, makakaisip ko ng mga ganun. Pero if ever na magkaroon ng point, ay ng time na yun, gawin mo. Mag-go out ka. Kasi isa yun sa way na magkakaroon ng pagbubukas ng iba pang opportunity sa'yo. Yan. Kumbaga, allow mo yung sarili mo to finally indulge in pleasure. Yung ikasisiya mo, gawin mo yun. No, iyon ang that is a big chances sa inyo kasi, no, na may mga magbubukas na opportunity or idea sa'yo, makakatulong sa'yo. And the June of 8 and the 9, yung dalawa na yan, tatandaan mo, no, it's more on, tumutukoy siya sa emotions, or sa communication. Kaya, it's more on trigger sa relationship, struggle, mga misunderstanding, magkakaroon niya na, ingat kayo. Pwede kang tatandaan mo ha, when it comes kasi sa sa mga bagay na to, if your emotion or yung pagiging emotional mo is high, magiging low yung intelligence mo yan, no? Kaya medyo maging calm ka. Nabobobo ang tao pag natatalo ng emotions.
Hindi na nila naiisip kung ano yung sasabi nila o yung nagagawa nila. Kaya at the end, nagsisisi sila. Kaya medyo maging calm ka dito, no? Siyempre, ito rin yung with the fifth, ay na 9, the 9, Venus in Taurus, Pluto in Aquarius is, ito nga yung sabi ko sa'yo na may mga tao na pwede kang abusuduhin, mga abuso, may pang-aabuso, mga tao na may mga toxic behavior, narcissist, isay away sa mga taong ganito. Umiwas ka na lang, no? Huwag ka muna makasalamuha sa mga tao, sa may mga tao. Kung hanggat maaari, saluhin mo yung sarili mo this time muna. Mag-relax ka, lumabas ka sa sarili mo, mag-spa ka, mag-pamper ka, o sa bahay ka lang if you want. Kung may magdi-DM sa'yo, umiwas ka na lang muna, no? Piliin mo muna yung sarili mo. Mag-me time ka muna para iwas chaos ka dito. And syempre, have the full moon. Full moon is in June 11. We have the full moon in Sagittarius. Mercury enters Cancer. 9, 10, 11, 12, 13. No? Kasi ito yung time na pinakamalakas yung emotions din. Yung time na yan. No? 9, 10, 11, 12, 13. Malakas yung emotions natin yan. Ito yung amplified yung emotions mo. And then also, full moon is a break free. Ibig sabihin, kung may mga sitwasyon na na-stuck ka, may mga bagay na di ka na-enjoy, halimbawa, mga daily tasks mo na ginagawa mo, diba? Ginagawa mo pero hindi ka naman masaya, o kaya sa job mo, sa relationship mo, sa ano mo, ay yung iPad natin, sa environment mo. May nakita akong number. 1717. Tandaan nyo. Baka lucky number nyo yon. Yun. I-ano mo yon, i-break free mo yung sarili mo doon. Wala mo mag-relax ka. If you want to change, ganun. Kumbaga, this is a time to explore din kasi. Ganyan. Explore, mag-go out ka muna, expand your horizon, increase yourself, ganyan. Lumabas ka, makasalamuha ka, and meet new friends, ganyan. If you want to travel, mag-travel ka. Gawin mo yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa. Ganun. Do something, you will find something, some opportunity kasi dito. And also, and ito rin yung tayo na magkakaroon ka ng mga bonding with comes to your loved ones, relationship, ganyan. Andito rin yung magiging mabait siya sa'yo, magiging mabait ka sa kanya. Magkakaroon ng give and take love. Siyempre, June is a sweet June and month of love. Kaya marami nagpapakasal, diba? And reminders in the June 15, kasi meron tayong Mars in Leo at saka Uranus in Taurus to. This is a warning day. 8, 9, ay di ba sinabi ko na kanina? Parang 9, 10, 11, 12, 13. Siyempre, isa mo na yung 8, diba? Ay, tsaka pala, when it comes to an 8, sa 8 din kasi is a genius download when it comes to ourselves. Kaya nga sabi ko sa inyo, mag-me time kayo. Ibig sabihin, you need to sit, meditate, pray, practice, kung ano yung gusto mong practicein, and get some, download the message from the universe, ganyan, makaka-receive ka. Or, pag hindi mo na-receive yung sa part na yun, maaaring ipahayag niya sa'yo sa iyong dreams. Yan. Kaya maglagay na kayo ng ballpen tsaka paper sa tabi ng higaan nyo para pag mulat pa lang na mata nyo, isulat nyo na yung dreams na nakita nyo. Kasi in a minutes, mabubura yung sa isipan nyo. At baka makasimahan doon yung message. Ganon. And syempre, dito na sa 15 ha, this is a warning day. Warning day to ng month na to. Ito yung wag kang pabigla-bigla. Wag kang maging impulsive. Kumbaga, kasi it will bring danger sa buhay mo or anger. Mag-take a pause ka muna, pag-isipan mo muna ng mabuti bago ka kumilos, mag-desisyon, mag-action, magsalita, ilabas yung gusto mong ipahayag. Isipin mo muna, maging calm ka this time. Kumbaga, kung mga plano naman kayo, okay lang. Pero yung pabigla-bigla, kasi may kukosyon ng danger eh. This day ha. Iyan ang pinaka-danger. In June, danger day yan. This is a warning day sa'yo. Halimbawa, naisip mo na bigla kang umalis, wala naman sa plano mo yun, di ba? Pwede kang makasalamuhan ng mga toxic behavior, pwede ka mapahama, pwede ka makapag-away,
pwedeng kung nagda-drive ka, pwedeng makaskas yung sasakyan mo. Depende yun kasi warning day kasi to. Ingat lang din. Recognition, reward for merit. O congratulations. Diba may mga recognition or may mga reward na something happen sa buhay mo, no? Kung saan man yan, kung ano man yan, congratulations. Dealing or relationship with a woman. Okay. Mari ikaw ito or someone into your life, kaibigan mo, kapatid mo, kung sino man siya. Hindi sa feminine person, siguro ano siya, very passionate itong tao na to sa nakikita ko dito. Maring girlfriend mo ha, sa iba sa inyo kapatid or kasama sa trabaho. Very passionate, very loving, or ano yung sitwasyon na they always ano kasi parang kailangan lagi ako maganda, kailangan lagi ako mabango. Yeah, attractive person to. Or maybe this is you. An arrogant, boastful person you should not cross. Oy, ingat kayo dito. Yan. Nako. Ay, anak, ba't kinakagat mo si mami? Baliw. Ingat kayo dyan, ha. The Star, pag-uusapan kayo. Guaranteed success. Congratulations, tamo, nandito ka na, oh. You will enjoy the fruit of your labor and success. Pag-uusapan ka and maybe you will become a star. Andito rin yung ano, may mga success situation happen sa buhay mo. Maaring this is into your career, work, ganyan, ang nakikita ko sa iyo. Yan, yung iba sa inyo is you have the career. Sa iba sa inyo siguro may mga hinihiling kayo sa taas na gusto niyo pagbabago sa inyong career, sa inyong trabaho. Yan, magkakaroon na pagbabago na yan. No? Magkakaroon ng mga successful decision, successful situation. And then also we have the ant. Ay, may pupo. Anak ko kaya may ano sa baba. We have the ant. Work, achievement. Ang success aba, panalo lang ha. Ano ba yan? Congratulations. Baka nandito ka na sa sitwasyon na meron ka ng ginagawang binibigyan mo ng effort and hard work. Ito, no, na maaring magsasucess ka na. Ayan, no. Your wish will come through dito. Maari din yung you are preparing for something. Diba? Hindi yung, diba, sa work mo, kumbaga, ibinibigay mo yung best mo, ibinibigay mo yung hard work mo. Yan, and maaaring magkakaroon ng level up. Ganyan. Kasi andito yun. Or, into your business. Sa business mo, if ever na meron ka, o may mga gusto kang gawing career, gawing opportunity into your life, ganyan. Maaring there's a preparation, no? Or matagal ka na nagpe-prepare with something, and this time is maaring magkakaroon na pagbabago doon, or ma-achieve mo na yung gusto mong mangyari in life. Tingnan natin ang energy mo. Bakit? Tingnan natin. Bakit po? We have the 9-9. Okay. Ang energy mo, andito ka sa situation mo na pag ginusto mo, ginusto mo. Ganun ka. Kumbaga, andito ka rin sa sitwasyon mo na hindi naman siguro kayo lahat, pero hindi naman din masama, no? Na ikaw yung tao na ano, ay hindi mo ibababa yung pride mo para sa iba. Kumbaga, hindi naman in a wrong way. Kasi yun na lang ang natitira sa'yo, diba? Itatapo mo pa ba? Diyos ko naman. Ganun. Yun ang energy mo. Kumbaga, hindi yung hindi naman to because of the pagmamalaki, hindi. Isa to sa ano, a situation na you want to protect yourself. Ganun. So, iba sa inyo, baka talagang ma-pride, diba? Ganun sa iba. Kumbaga, hindi yung sitwasyon na wag mo kong tapakan. Kumbaga, ganun. Yung iba siguro ganun, sandali lang. Choto mga tigadas. Wala mga ganun situation. Kung ayaw mo sa akin, ayoko din sa iyo. Yung mga ganun sitwasyon sa iba. Yan ang nakikita ko energy mo. Yan, may pagkamataas yung pride mo. And then, kumbaga, hindi ka magpapatalo. Ganyan. Pero, at the end naman is magiging calm ka naman. Kumbaga, after the fire emotions and nagka-calm ka, ganun. So, nakikita ko sa iyo. Parang, at the end na, ipapakita mo kasi sa kanila na na you're okay, pero deep inside, pag nag-iisa ka na lang, medyo
iisipin mo yun at magiging emotional ka. Ganun nakikita ko sa'yo. Or someone into your life is ma-pride. Nakikita ko rin dito na may mga tao na ayaw sa'yo or kung nagkaroon man ng mga misunderstanding or conflict or mga taong nagalit sa'yo na maaaring this time, no, is maaaring pakipagbati sila sa'yo. Ganon. Or maybe sa iba is vice versa ito. Ganyan. Iba dito maaaring nagkaroon ng pag-aaway o hindi pagkakasundo sa magkakapatid or kasamahan sa trabaho or anak mo man yan, maaring this time is iintindihin mo na lang sila. Ganyan. Na matataas talaga yung pride nila or ayaw lang na talaga nilang pakailaman mo sila. Or maybe hindi yung sitwasyon na ikaw na lang yung makikisama sa kanila. Ganyan. Parating. Kasi andito ka sa sitwasyon na you want peace. Alam mo yun. Parating sa iyo. Okay, parating sa iyo, hindi maganda. Parating sa iyo, may tao dito na hindi kanya igagalang. May tao dito na magiging mataas ang ego sa iyo at magiging very defensive sa iyo. Magkakaroon ng conflict. There's a sadness situation. May tao magiging bitter, ikaw or siya. Meron tao dito magkakaroon ng disagreement, battle, intense, tension, or ano tawag dito? Struggle, ganyan. Mga pwede kang mairita o mainis, ganyan. May mga conflict, malaki man ang maliit dyan. May tao dito na maaaring mabully ka or there's a bullying situation, no? May taong hindi kanya may taong magiging cold or may taong hindi kanya papahalagahan, may tao na walang pakialam sa iyo, syempre. Andun din yung situation na may pagtatalo eh. May pagtatalo. Siguro iba sa inyo is kasama mo sa trabaho, magulang mo, or kaanak mo, o kapatid mo, mga ganyan. Sa nakita ko dito. Yun ang parating sa'yo. May gulo. No? May hindi pagkakaintindihan. May mga aggression situation. Bakit ganun ang energy nito? No? Meron tayong Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Gemini, Libra. Wala andito lahat kasi andito rin siya. Oh. Ay hindi, wala siyang cups. Yun ang parating sa iyo. Sana hindi sa inyo itong energy. No? Pero maging patient ka dyan. Di ba sabi ko nga kanina, di ba, magkakaroon ng mga misunderstanding. O, tama nga si Tama nga si Portal. Di ba? Tingnan natin ang dapat iwasan. Maring may mga tension pa talaga na hindi natatapos sa iba, no? May tao dito makikipagtalo sa'yo. Or ikaw ang makikipagtalo. Kaya maging patient ka. Sabi ko sa'yo, di ba, umiwas ka hanggat maaari ka. Itandaan mo na yun. Kumbaga, mag-me time ka sa sarili mo. Iwas din sa chaos. Chaotic kasi itong month na to eh. Kaya, mas magandang mag-me time ka ha. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Anak! Akang yo. Tete. Ahang yo. Iwasan mo. Okay, iwasan mo. Iwasan mo yung matalo ka ng emotions mo. Iwasan mo yung mag-focus ka sa painful situation na magaganap o mangyari sa buhay mo. Iwasan mo na matrap, ma-stuck, or magpakulong sa isang sitwasyon na masyadong painful. Kailangan mong tapusin yung mga bagay na yun. Or you need to cutting the cord. Kumbaga. Iwasan mo na is not to release yourself or ilaya mo yung sarili mo. Ganyan.
You need to take in control yourself. Tatandaan mo, the choices is always available isa sa'yo. Piliin mo muna yung sarili mo. Piliin mo yung mga tao na magmamahal sa'yo. No? Pag-aralan mong maigi at isipin mo munang maigi yung mga sasabihin mo, bibigkasin mo, and then yung mga tao na pakikisamahan mo. Ganyan. Iwasan mo din na mag-judge ng tao. Kahit nasa isip mo pa lang, masama na rin yun. Iwasan mo yung pagmamaliit sa sarili mo o pagmamaliit sa ibang tao. Iwasan mo magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo. Iwasan mo na parang kulang pa ba ako? Hindi pa ba ako sapat? Iwasan mo yun. Iwasan mo ma-stagnant ka or iwasan mo yung to delay your success in life or malack of confidence, ganyan. Iwasan mo yung mga conflict. Iwasan mo magtaas ng ego. Iwasan mo yung mga tao na matataas ang ego. Iwasan mo makipag-compete o makipagtalo pa, no? Sa mga tao na ganun, na hindi nila gusto ka. Ganun. Siyempre, iwasan mo yung iwasan mo rin yung hindi ka mag-growth and mag-learn sa mga bagay na magaganap mangyayari sa'yo. You need to growth and learn dito. Iwasan mo yung mga ma-misalignment ka ha. Misalignment, ibig sabihin, halimbawa, misalignment yung hindi pakikipagkasundo. Ganyan, sa mga kasamahan mo sa trabaho. Kahit nagkakaroon ng chaos, calm ka lang. Hayaan mo lang silang mapagod sa'yo, ganyan. Or sa mga anak mo, pamilya mo man yan, karelasyon mo man yan. Ganun. Tingnan natin ang iyong love. Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, sarili. Ano po ito? Okay, when it comes sa love, ganun. May iba dito nagkaroon ng separation. Kumbaga, nandoon yung nagkaroon ng separation, or may tao nang umalis man o nagkaroon man ng separation sa inyong dalawa, ang nakikita ko dito, nagsisisi siya or ikaw. Andun yung guilty. No? Andun yung nai-hate niya yung sarili niya dito sa pag-alis niya or pag-alis mo ha, vice versa. Ganun. Kumbaga, hindi kanya pa kaya sa ngayon na i-let go, pero handun yung pain na nararamdaman niya dito. Handun pa rin yung hinihiling niya na sana magkaroon uli ng renewal sa inyo, magkaroon uli ng pagbabago sa inyo, magkaroon uli ng connection sa inyo. Kasi hindi ka pa niya na i-let go dito or ikaw to. Handun pa rin yung paghihintay dito sa sitwasyon. Aray ko, namamanit at pa ako. Yun. Meron tayong Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius. Yun. Puro yun eh. And you have the Aquarius. Yung iba naman dito, if ever na nagkaroon ng or something abandonment or may namatay na tao, ako nakikita dito, itong tao na to, kung may nawalang tao or something lost ha, ang nakikita ko sa kanya hindi ko alam bakit ang lungkot niya Hindi niya tanggap yung pagkawala niya. Hindi pa niya tanggap o hindi pa nagsisink in sa utak niya na wala na siya. Pero nakikita ko to, hindi niya tanggap. Masyado siyang nasasaktan dito. Masyado siyang pain yung feelings na to, hindi siya masaya talaga. Parang hindi siya sa sitwasyon na bakit ganun? Ginawa ko naman yung lahat. Parang ginawa niya yung best niya na in a situation, bakit ganun, nawala ako. Parang hindi siya sa point na yun. Yun, sa nakita ko sa kanya. Pero hindi ko pa nakikita na na nakatawid siya dito. Sobra siyang painful. Hindi niya kayang
pang mag-let go sa mundo. I don't know why, pero andun siya sa sitwasyon na yun. Kung kayo is in a relationship naman, ay sa single muna. Sa single yun nga, tulad din yun, sa mga hindi nag-break o yung single lang, sa single, sa tingin ko, maaaring pinagdadasal mo din na hope, sana may taong makakagusto ng energy mo or same page kayo, ganyan. Andun yung manifestation mo. Pero ang nakikita ko sa'yo dito is, you are more keep moving to reach your goal this time, sa mga single. Pero kung may parating, wala. Pwede, pero ang nakikita ko sa kanya, itong tao na to, maaring gakagawin kanyang option no? Kaya medyo mag-ingat ka din. Kasi baka gawin kang option if ever na may dumating sa buhay mo dito. Yun. Sa mga magkakarelasyon, asawa karelasyon, itong tao na to, maaring na-hate mo siya. Maaring hindi yung sitwasyon na minsan nawawala yung trust mo sa kanya. O nandun yung more on nag-aaway kayo, hindi kayo nagkakaintindihan. So nakita ko dito. Nandun yung situation na ikaw lang yung intindi na intindi, ikaw lang yung hintay na hintay sa kanya, ikaw lang yung, kahit na ikaw yung tumatanggap ng lahat ng painful or vice versa. Kahit na binabackstab ka niya, iniinis ka niya, andun yung mga deep wound nito. No? Kahit na may back-rock button sa inyong dalawa, ina-accept mo siya, hindi mo siya kayang i-let go sa ngayon. Humihiling ka na lang sa taas, sana po baguhin niyo tong partner ko, sana po maging okay na siya, maging mabait na siya, hindi na niya ako saktan, hindi na kung magkakaroon, kung may pangbababae, sana hindi na siya mababae, mga ganon. Hindi yung mga kahilingan sa inyo. Ganon din sa kung magkakaroon kayo ng mga family related, anak related, ganon din ito, no? Kung maghahandon talaga ikaw yung nag-accept ng ng pain na yun. Kumbaga nahandun yung pagja-judge din sa'yo, no? O you judging sila. Tingnan natin ang, ano ba yan? Blessing. Tumate. Tingnan natin ang iyong career. Career money. Pisces. Okay, career okay. Dito, sa career mo ginagawa mo yung lahat Sa trabaho mo, sa career mo, ginagawa mo yung lahat. Ginagawa mo yung lahat, tikom ka, kahit minsan ayaw mo, ginagawa mo. May mga ganun sitwasyon. Parang hindi bukal may mga time na hindi na bukal sa puso mo yung place mo o yung career mo pero kailangan gawin yung may mga ganun sitwasyon. Yun, kumbaga andin yung situation na hindi ka masaya, siyempre. No? Kasi ang nakikita ko dito parang when it comes to your career, parang nag-iisa ka dito or you want to be your own dito sa situation sa nakikita ko dito. Andun din yung situation na sa career mo is maari may mga tao sa paligid mo na nagiging bastos sa'yo, iniinsulto ka, ganyan, na napaparanoid sa'yo or ikaw ito. Andun yung mga situation na sa paligid mo na nagiging sarcastic, kung ano man yan, ipasukin niyo yung sarili niyo. Yun, di ba? Yung mga tao na sinungaling, di ba? Mga tao na iinsultuhin ka, may mga ganun sa paligid mo. Mga tao na not cooperating, kumbaga, no? Or maybe you, ganyan. Mga tao na chinichismis ka, syempre, ginajudge ka, no? May mga tao na may nangliling lang o nandaraya dito. May mga taong masusungit, ganun, sa career mo o sa places mo.
Yun na nakikita ko sa'yo. Kaya minsan parang nakikita ko sa'yo, parang hindi ka na rin masaya. Parang hindi ka na nga nagiging totoo sa sarili mo dito eh. Hindi naman siguro kayo lahat yan. Yun na nakikita ko. Parang hindi ka na, parang minsan nakakalimutan mo na yung sarili mo. Ako pa ba to? Parang ganun. Ako pa ba to? Parang ganun, hindi na ako masaya. Parang ganun doon ka sa sitwasyon mo. Kasi hindi mo na makayang ikat. Hindi mo na makayang umalis. Diba? Nalalack of direction ka rin. Hmm. Kung maganahan doon sa paligid mo yung mga taong bitter, ganyan. May mga taong bitter, may mga taong bastos, may mga taong manipulative, mga ganun. Tingnan natin ang iyong health. May mga taong, ikaw ang nagiging cold or sila, minsan nagiging cold sila sa'yo, mga ganun. Andito rin kasi yung, yung mga tao na, alam mo yung ano ba dito, na over judge sila sa'yo or ikaw na over judgment ka sa kanila. Vice versa, baka pareho nga kayo eh. Diba? May mga tao dito na, pare ikaw or siya is andun yung thinking na sana hindi ka magwagi o sana mabigo ka, mga ganyan. Sana ganito, sana ganyan. May mga tao rin na masasakit magsalita or maaaring ikaw. Ganyan. Health. Kamusta po ang health ni Pisces? Stress ka ba? Natutulog ka pa ba? Mukhang kulang ka sa tulog or pagising-gising ka sa gabi? May mga inaalala ka. Siguro iba sa inyo stress kayo. Become sa health mo. Sa health mo, alam mo, minsan hindi ka okay, minsan okay ka. Alagaan mo yung health mo or someone into your life, no? Is may taong hindi healthy. Maaaring mas matanda to sa'yo. Maaaring a part of the family. Ganyan. Ang nakita ko to, maaaring may sakit siya at hindi siya stable in life, no? Or nahandito rin yung situation na ano ka, when it comes sa'yo, andito ka sitwasyon, minsan okay, minsan hindi. Ganun. Siguro, madalas, masakit yung, ano ba to? Ano yun? Sipon, ubo, paghinga, throat, lalamunan, tonsil, mga ganyan. Siguro andun ka sa sitwasyon mo na yun. Minsan siguro nagkakaroon ka ng ganun. Ingatan mo rin yung health mo. Pero may tao rin ako dito may health issue. Mas matanda to sa'yo. Or iba dito mas bata. Or a part of the family. Yun ang nakikita ko sa'yo. Stress ka, frustrate ka. No? May mga frustration ako nakikita sa'yo eh. Alam why? Siguro masyado nagiging emotional ka. Tignan natin ang advice sa'yo. Universe. Ano po advice mo kay Pisces, Universe? Thank you po. Ang advice sa'yo, alam mo matalino ka naman eh. Matalino ka naman. Alam mo yung tama sa mali. Advice sa'yo, huwag ka magmamadali sa lahat ng desisyon mo sa buhay. Hindi minamadali yun. Bago mo aksyonan yung isang bagay o isang sitwasyon o desisyonan isang sitwasyon sa buhay mo, kailangan mo i-evaluate mo yun muna. No? Isipin mo munang maigi before you decide. You need to use your head when it comes to your decision. Kasi pwede ka magkamali. Huwag ka ma-overwhelm sa mga choices in life mo if ever. No? Talagang, kung kailangan i-filter mo yan, i-filter mo. Kung kailangan salain mo. Ganun. Sinasabi dito. Tandaan mo, you need to trust sa intuition mo.
na to make a decisions right, siyempre, be patient to make a choices. Ganun na nakikita ko. Kung magkakaroon ka ng choices, pwedeng may mga pagkakamali kasi ako nakikita. May mga pagkakamali kang madidesisyonan, merong mga pwede kang ma-overwhelm sa mga taong magsasalita sa iyo or overwhelming in a situation. Ganyan. Ang nakikita ko dito, mag-ingat ka lang din, may mga bagay na kailangan mo munang unahin, no? Bago ang ibang bagay. Pag-isipan mo munang maigi dito sa buhay mo. Yun ang sinasabi dito. Eh syempre maging devoted ka sa mga gusto mo desisyonan in a right way, ha? In a right way. Sabi ko nga sa iyo is pwede kang magkaroon ng bad decision dito. Kasi there's a bad decision ako nakikita dito. Maring nangyari na to sa iba. May mga maling desisyon na nagkaroon. Kaya this time, if ever na nagkaroon this time, wag mo nang ulitin yun. Siyempre. No? Trust your intuition. Kasi iba sa inyo may psychic ability kayo. Gamitin nyo yun. Malakas yung instinct nyo. Malakas yung intuition nyo. Malakas yung pakiramdam nyo. Piliin mo rin yung sarili mo, ha? Sometimes, mahalin mo at alagaan mo yung sarili mo. Siyempre, handito rin si family. Huwag mo kakalimutan yung family mo. Alam ko naman na you love your family. Dito. Magkakaroon ng union when it comes to your loved ones, family, relationship, or sino man siya. There's a union. Siguro within the 10 days, 10 weeks, 10 months, or by October. Ganyan. Arigatou namaste. God bless.